Lambunaw in Action, palatuntunan nga magahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in Action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sa Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman. Lambunaw in Action. Kag karon, yari ang inyo alagad. Mayong aga naman sa kabugusan sa aton siring nga pagpangalagad sa bugos nga banwa sang Lambunaw. Sa malabutan sa aton siring nga pagpangalagad mga kabyanan subong adlaw sang Martes. Balik naman kita makabyanan sa aton siring nga weekly program diri sa Lambunaw in Action. Diri sa Radyo Lambunaw mga kabyanan sa karon nga adlaw sang Martes pitsa 4 kita sa bulan sang Agosto sa karon nga tuig 2026, no? Nagatamyaw kita sang mayadayad nga aga sa malabutan sa aton sining nga papangalagad sa kabusan nga 73 ka mga kabarangayan diri sa banwa sang Lambunaw. Mayong aga gid sa aton sining nga mga barangay official ang tanan nga nagatrabaho sa gobyerno kag siyempre nagatrabaho para sa kaayuhan sang tagsa ka kabarangayan sa aton sining nga local government unit diri sa banwa sang Lambunaw. Sa pagpauna sa aton sining nga pinalanggang Municipal Mayor, Mayor Raynor Gonzales, Vice Mayor Arvin Losaria, upod sa aton sining nga mga SB members kag siyempre sa suporta man, no? Sa aton sining nga mga department heads, ang aton sining nga Senior Administrative Assistant nga nag-alalay gid sa aton sining nga opisina sa aton sining nga mayor, ang mga kauptanan naton sining nga mga executive assistant sa aton sining nga local government unit. Nag-abi-abi gid kita, no, sang mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan sa aton sining nga mga pumuluyo, mga tagpalamati naton nga nagasunod diri makabiran sa aton sining nga papangalagad sa Lambunaw in Action sa tanan nga sektor, sa transport sector, sa aton sining nga education, ilabi na makabiran sa mga utod naton nga ti subong nagabantay gid sang sitwasyon, no, mga negosyante. Kaya ti siyempre ang aton sining lakat sang ekonomiya, ang aton sining negosyo nagasaka pa na og bangod makabinan sang tuman ka hindi mapaktan, no, nga presyo sang produktong petrolyo nga subong ti Gidyo nagsaka, naglabot sa 90, pero kahapon daw 91 pesos pa, subong aga naglabot na lang sa 88 pesos, no, ang tagsa ka litro sang krudo. Kay mostly ang ginagamit sa aton sining mga kauturan sa mga salakyan nagagamit sang krudo kag siyempre ang nagagamit sang gasolina mga auto, no? Ti medyo manubo-nubo ang presyo sang gasolina, no, kumpara mo sa krudo. Subong ang krudo nga 88 pesos something, masorsobra 88 pesos, may sinintabos, sinintimos nga sobra sa 88 pesos, but tama gyapon ini kataas, no, sa aton sining nga mga tagpalamati sa mga pinalangga naton sining nga mapumuluyo sa banwa sang Lambunaw. Sa karon nga edisyon makabiran sa gyapon upod sa sining nga alagad, ang sining nga anchorman ini si SB member Norlin Los Baños, naga-abi-abi gid sa inyo kag naga-agda sa inyo sa pag-upod sa aton diri, no, sa pagpangalagad naton kay dugay may bisita kita ang aton sining head sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Mangin bisita naton agod makabiran sa ginhambal nato sa nakaligad, i-clarify naton ano bala makabiran ng mga preparasyon sang MDRMC sang banwa sang Lambunaw kay ti maulanon ang aton sining panahon kag anytime maka-expectar kita makabiran sa mga pagsulod sang bagyo diri sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Kag ang pinaka-importante diri ang mga declaration sang wala blasang klase, no classes sa nagkalain-lain nga level sang aton sining makabinan nga mga halin sa high school, elementary, pakadto sa kolehiyo, kay may kolehiyo man ang aton sining banwa, ang aton sining Lambunaw campus sang WVSio ti duha, ang diri sa banwa kag dito makabinan sa Inka. So sa aton sining mga tagpalamati kinahanglan naton makabinan nga may sistema kita maintindihan naton ang mga protocol diri kon paano ining DepEd Order number 22 nga ginagamit makabinan sa pag-declare usually nga wala sang klase sa tiyon sang pag-abot sang bagyo kag sa mga panahon makabinan nga mayara sang ginatawag sining heavy rainfall, no, sa aton sining makabinan nga mga tagpalamati diri sa Lambunaw in Action. So gani
Stay put kamo, stay tuned kamo diri sa aton sining nga pagpangalagad makabyanan sa karon nga adlaw sang Martes, no? Diri sa Radyo Lambunaw sa programa Lambunaw in Action. Sa kinaandan mga kabyanan sa aton sining nga matag palamati, nagapalayag kita live Facebook sining mga tanion kag ang aton sining nga programa iga-post man ini pagkatapos ang aton sining nga programa karon sa aton sining nga live interview sa live program sang Lambunaw in Action. Inyo man ini makita sa Facebook page, no, sa CEC Information. Kag makita man ini sa Facebook page sang Radyo Lambunaw mga kabyanan. So meaning nga ining aton sining nga pagpangalagad, mabatian kita live sa dial sa inyo sining nga mga FM band 103.9. Mabatian man kita makabinan na subong makita kita sa live Facebook coverage kag at the same time i-post man ni sa CAC Information Facebook page kag siyempre sa aton sining Radyo Lambunaw Facebook page mga kabyanan ang aton sining pagpangalagad diri sa Lambunaw in Action, no? Sa aton mga tagpalamati, sa aton sining mga kauturan sa kabugusan sining kabaranggayan sa Banwa sang Lambunaw kag diri sa poblasyon, ang inyo sining programang Lambunaw in Action nagadulong kita makabinan sa mga program and activities sa aton sining banwa kag siyempre ang mga kay nabo man sa palibot mabatian nyo man diri ko yung mga dagko kita nga mga information nga dapat ipalayag sa inyo, mabatian nyo man na sa Lambunaw in Action kay nag-cater kita sang serbisyo sa pag-disseminate sang information sa paghatag sa inyo sang pila ka mga latest update regarding makabiran sa programs and activities sa operation sang aton sining local government unit diri sa Banwa sang Lambunaw, no? Subong adlaw ti amo nang mga balantayan nga nagabantay kita makabiran sang pagsaka panaog sang presyo sang gatong kabay pa tani nga magsigi-sigi na ini panaog kag magbalik naman sa bisan hindi na naton makuha ang unang mga presyo sang gatong sa unang tag more than 50 pesos, mga 57, 56, 55, no? Tani makanubo-nubo lang. Dyo tayo agod nga ti makagulogin hawaman kita. Kay ti dako pa tani ma-save naton makabyanan sa aton sining pang adlaw-adlaw sining galastuhan kon medyo hindi kita masyado maigo sa dako sining consumption sa aton sining mga sa may mga salakyan iya bala, no, nga mga utod naton amo ning bulubudlay kiti dako sining imo sining pain para sa pagbakal sang krudo sang gasolina kung may ara kamo sang salakyan. So hopefully tibawas kita ka mag normal lang sa situation sa pangkalibutanon sining problema naton subong makabinan dito sa bahin sang sinakaay, wala untat nga sinakaay, wala kontrol nga pagsaka sa presyo sang gatong. Anyway, sa aton sining matag palamati eksakto alas 9:20 na sa aton sining pagpanganagad. Mga kabyanan, subong adlaw mainit ang tiempo makita naton diri, no, medyo bulubog na ang duwi-dupoy sang hangin, nagasilak man si haring adlaw pero hindi gid man masyado gid ka init bangod nga ti basa pang palibot aton bangod sang sige-sige sini nga pag-ulan sa tagsa ka pagabot sang hapon, tag-iligma pa lang kaysa o kung antis abot ang alas 4 sa hapon, nagabuo ang ulan, no? So meaning mabulubog na aton palibot kag siyempre mga kakahuyan aton nagatulubo ang dahon, manaming aton sa environment sa tiniyon mga kabyanan. But kabay pa nga ti ulan-ulan lang no? Kag kabay pa nga ti wala lang sang magsulod sa mga devastating sa bagyo sa aton sa Philippine Area of Responsibility. May mga na-monitor sa mga LPA pero according sa Pag-asa sa latest weather update kay na sang aga nga ining mga low pressure area makabinan hindi siya potential, no, nga maghimo gid nga isa ka typhoon, no, kay ti mahina ang mga puwersa kag daw sagwa pa ini sang sa sagwa sang par may ara iya sang mga LPA nga nakita na siplatan pero ti hindi siya potential nga mangin isa ka bagyo mga kabyanan. So thanks God, no, nga ti wise ang naga-threaten sa aton sining nga daw isa ka LPA nga mangin
isa ka bagyo mga kabinan sa sining nga mga tinion. So mayo na kay ti medyo matalaw-tawhay pang aton sining nga palibot, ulan-ulan lang aton sining nga gina experience sa tagsa ka adlaw, pero wala makabinan kita sa ginapaabot nga bagyo o kon typhoon sa aton sining nga Philippine area of responsibility at this point in time sa aton sining nga mga tagpalamati. Ha? So pila ka mga propasiplat lang sa mga event nga nagkainabo sa nakaligad diri sa aton sining nga Banwa sa Banwa sang Lambunaw, ara na subong no sa bahin sang aton sining nga Bureau of Fire sa Banwa sang Lambunaw ang ining bag-o sini makabinan nga brand new fire truck no nga sadto ara sa custody sang aton sining nga Municipal Local Disaster Risk Reduction and Management Council o kon MDRRMC sang aton sining nga Banwa, bag-o gid ni siya no. Pero bangod sang MOA signing sa kaligad patigayon ang turnover ceremony from local government unit sa Banwa sang Lambunaw ginsaylo ini makabinan sa aton sining Bureau of Fire Protection no sa BFP sang aton sining Banwa ining bag-o sining fire truck makabinan. So meaning nga ara na ini karon sa control no kag custody sang aton sining Bureau of Fire Protection headed by our Fire Marshal si SFO3 Senior Fire Officer 3 Grisler Medianero mga kabyanan no. So sa nakaligad nagpatigayon sang MOA signing no less than sa aton sining pinalangga nga mayor ang panguna diri sa aton sining local government unit upod sa aton sining vice mayor Arvin Losaria kag siyempre mga full support man ang aton sining mga SB members no kag aton sining mga department heads ang aton sining Banwa diri sa aton sining covered gym no diri ginhiwat ang MOA signing sa official sining pag-turnover sang sining bag-o brand new no hindi niya siling nga daw kuan lang palapakay o kundi brand new gid ni funded o kun ang pundo halin sa aton sining Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga purchase sang sining brand new fire truck kag transfer makabinan sa subong sa bahin sang Bureau of Fire Protection. So gamiton ini sang Bureau of Fire Protection agud makabinan nga ma-boost kuno according sa aton sining regional director sang Bureau of Fire nga nag-abot gid diri no kag iban pa nga mga opisyales full force gid ang aton sining taga Bureau of Fire Protection nga nag-abot diri sa Banwa sang Lambunaw agod nga magtambong officially sa sining turnover ceremony ining MOA signing kag turnover from LGU from LDRMO kag sa Bureau of Fire Protection sang sining bag-o sining fire truck mga kabyanan. Tinag-abot gid diri ang ila sini makabyanan nga regional director no sang Bureau of Fire Protection si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas no kag iban pa may mga opisyalis nga upod sang Bureau of Fire Protection nga nag-witness man sining MOA signing kag turnover ceremony sa sining bag-ong brand new fire truck makabinan. Ti ang iya sining nga mensahe nga sang regional director sang Bureau of Fire Protection nga sinyati ining fire truck according sa iya makabus kuno sang local emergency no response services serbisyo sa pag-responder sa tion sa mga sunog no nga magkainabo diri sa aton sining palibot diri sa Banwa sang Lambunaw. So way nakabalakan kay ti hindi pero sang iban nga aga problema aton iya may ara kita sang bag-o nga fire truck. Actually may fire truck man yang Bureau of Fire Protection dira plus no sang turnover sang LGU. So meaning that's why nga kung may kapabilidad sila nga mag-away sang kalayo kung may panahon sang sunog sakto ining ginhambal sang regional director nga ti ang ila kapasidad ma-boost pagid mapasangkad mapasaka pagid ang ila sining response capability response services nga mahatag nila sa tawo bangon sing additional halin bag-o nga fire truck halin sa aton sining Banwa sang Lambunaw. So hopefully ginalauman naton makabinan nga mangin epektibo pagidugang ang serbisyo sa aton sang Bureau of Fire Protection kag ti kung mayara sa mga insidente sang sunog
why na sang damo pa nga pulo pamangkot kung ano mga alibay, no? Ati basi ni ka responder kay ti ang fire truck ara na ya. So meaning ang question subong kung paano ini makabinan na gamiton sang epektibo sang taga Bureau of Fire Protection. So base sa masunod sini makabinan nga programa naton diri sa Lambunaw in Action, imbitaron man naton ang taga Bureau of Fire Protection kung paano nila i-take care ini, paano nila atipanon ining bag-o sini brand new fire truck ang turn over sa ila halin sa banwa sang Lambunaw, kag paano nila i-execute ang ila sining function using our brand new fire truck makabinan nga mangin epektibo pagidugang, no, ang ila sini nga serbisyo sa aton sini nga mga Lambunaw non. At the same time basi ko na ma-invite naton sa sunod nga Martes, kung sa sunod pagid nga mga Martes makabinan sa aton sini nga papanagad ang aton sini nga Fire Marshal diri si SFO3 Grisler Medianero, kuaon man naton ang ila sini nga mga ginahimo sa mga action, paano sila naga-function, paano sila pang-inspeksyon kay mabukas naman ang klase. Actually bukas na ang klase sa sini nga mga tinion kag ti bala nakahimo bala sila sang chekyar, no, sa mga boarding houses nga ari diri sa banwa sa Lambunaw. So ti amo na dapat naton makabinan ma-interview liwat ang taga Bureau of Fire Protection agod matanaw naton kung paano sila mag-dispose ang ila sini nga function as member sang Bureau of Fire sang aton sini nga banwa mga kabiyanan. So more of this sa aton sini nga papanagad diri sa Lambunaw in Action diri sa Radyo Lambunaw, mga pinalanggan naton sini nga mga tagpalamati, no. Eksakto alas 9:27 na, no, sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Lambunaw in Action. Kon madumduman sa aton sini nga mga tagpalamati, kahapon nga adlaw nagtunog ang siren, no, kag may caravan nga ginhiwat diri sa aton sini nga banwa, padulong sa mga major sini nga highway o kon karsada diri sa aton sini nga banwa, east and west, no, nga mga karsada kag residential area nga ginsudlan sang caravan makabinan ini hudyat sang ginaban naton makabinan nga kampanya sang aton sini nga banwa through municipal sini ang aton sini makabinan nga primary care facility kay ginlonsar kahapon after sang flag ceremony ang programa sang Lambunaw Primary Care Facility ining ila sining measles, rubella, supplemental immunization mga pinalangga daton sining nga mga tagpalamati. So meaning nga may natabo sining nga mga immunization kag ini makabinan na magalawig sa sulod sang 2 ka semana ining programa nila nga paglunsar sang measles, rubella, supplemental immunization o kung nang ining tawag nila nga MRSA, no? Immunization activity or MRSA. Dira sa aton sining Lambunaw Primary Care Facility, no? Inigin pangunahan makabinan ni Dr. Angelo Garbino ang aton sining doktor diri sa Primary Care Facility naton kag ang ining aktibidad nagsugod kahapon nga adlaw Agosto 3 mga kabyanan kag magalawig sa sulod sang 2 ka semana, no. So ano walang nga patigayon sang pag-immunize ang aton sining primary Lambunaw Primary Care Facility para sa mga kabataan naton nga mga edad 6 months to 59 months, no. So more or less mga 1 to 5 years or kulang-kulang 5 ka tuig nga mga kabataan naton gina-immunize makabinan agod nga ti according pa sa aton sini makabinan nga primary care facility sa aton sini nga banwa nga ti agod nga makuan siya protehiran to protect sa aton sini mga kabataan from preventable diseases outbreak, no. Amo na nga gina-immunize. So pa-immunize nyo na aton sini nga mga ginikanan nga nagapamati subong sa iban nga way makahibalo sini palihog i-relay nyo sining mga information nga aton sining nga banwa sang Lambunaw pagi sa Lambunaw Primary Care Facility nagapatigaon sang immunization bangon sang ila sining ginlonsar nga measles, rubella, supplemental immunization activity kon MRSA, no. So bukas kadto kamo diri
bukas ang aton diri nga primary care facility para sa makabataan ninyo nagaedad sang 6 ka bulan tub 59 ka bulan ang edad makabinan kon 1 to 5 years less than 5 years no ang mga kabataan ninyo agud ma-immunize agud nga hindi sila matapikan sang mga ginatawag sila nga mga outbreak kung may mga balatian nga magdapo protected sila makabinan sang bulong bangod nga na-immunize sila. Kag ti bala nyo naman kung mga kabataan nga why may immunize, hindi kompleto immunization, madali nga magmasakit. Kag kung magmasakit gani, madasig nga maigo nga severe ang epekto. No? So para malikawan nato nina, para iwas kita sa mga damahambal naton makabilan nga mga masakit nga ti dulot sang impact hindi maayo sa aton sini makabataan nga nagaedad sang 6 ka bulan tudtob 59 ka bulan ipa-immunize na naton. So gamay lang nga tiempo no para sa aton sini mga ginikanan mapinalanggan aton sini nga matag palamati gamay lang na nga oras uyangin sang tiempo kay ang inyo sini nga pag-invest ang inyo sini nga time, money and effort nga magpadulong diri sa aton sini nga banwa sa primary care facility sa aton sini nga banwa magahatag sang long-term nga protection, no? Protect sa inyo sa nga makabataan from preventable disease outbreak mga pinalangga naton sa nga mga kauturan. So, amo na, no? So gani mga ginikanan hindi na mag-uyaw sa tiempo, magkari kamo diri sa Lambunaw Primary Care Facility agod nga matagaan sang proteksyon ang inyo sa nga kabataan paagi sa immunization aginahatag sang aton sa nga Lambunaw Primary Care Facility sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Eksakto alas 9:35 sa aton nga pagpanagad makaben diri sa Lambunaw in action, no? Kag sa aton sini nga mga tagpalamati ginakaptan naton subong, no? Ang 2026 Work and Financial Plan ini makabinan na mga development projects nga ginpunduhan makabinan sang 20% development fund sang aton sini nga mayor, no? So gina-i-initialan naton ini ining mga development sa pagbutang sang pundo, sa pagpa-improve sa mga barangay health stations. So may ara gali subong nga 2026 makabinan nga improvement sa mga barangay health stations sa may Binabaan Labayno, Tranghawan, Kaningwan and Buntok, no? Inaya sa bahin sang public health and sanitation services nga ginapunduhan sang aton diri nga banwa through 20% development fund, no? May pundo man para sa Social Welfare and Development Program, may araman sa Agricultural Development Program, no? Ang aton diri nga pinalangga nga mayor nagaalat man sang pundo para dira, no? So ini mga kuan lang anay, mga tagaan tala kamo sang gamay nga background kung paano gina-utilize ang 20% development fund sa aton diri nga pinalangga mayor, Mayor Reynor Gonzales, ilabi na sa Environmental Management Program, no? May pondo man nga ginahatag sini nga aton sini nga mayor kag ang pinaka dako man diri amo ng infrastructure projects, no? Sang aton sini nga mayor ti mga example sang mga infra projects amo ning concreting and improvement of municipal streets diri sa aton sini nga banwa. So that's why nga makita nyo dira, no? Sa aton sini nga sa aton sini nga mga municipal street padayon ang aton nga pagpasimento, pagpa-repair, improvement sa mga dalan diri sa aton sini nga banwa. So part ina subong nga 2026 ang pondo ginalat sang aton sini nga mayor coming from 20% development fund. So amat-amat nga ginapang-improve inang mga karsada like sa construction of Burgos Extension ning Spanish Road kag dunya Concisa Street Makabianan may pondo man dira, no? Ang concreting of Poblacion Ilawod continuation ini sa Makabianan kag concreting of Catalonia Street Poblacion Ilaya kag ini siya remove and replace ang natabo diri kag ang concreting of Latanya Francia Street Poblacion Ilawod remove and replace man ang natabo kay tigin bag-o ang simento Makabianan dira sa may Latanya Francia Street area, no? So widening of Burgos Street, mga kanal, footwalk, curb and gutter, may pondo man diri nga tag 1 ka milyon, no? So himay-himayon tani mga kabyanan kon mag-abot kita sa time nga manginbisita na naton sa nga municipal engineer diri sa Banwasang Lambunaw, Engineer Olmar Tiongson, no? Ginkuha naton ini agod matagaan kita sang jutay nga background kag may hibalo man kita no? Kung paano gina-utilize
paano gina implement ang ining pondo coming from 20% development fund sang aton sini pinalangga nga mayor, no. So gamay lang ang hintok-hintok no. Kag ini padulong gid kita diri pang isa-isahon ta ini sabot magabot ang time makabanan nga mangin bisita na naton, ma-invite na naton ang aton sini nga municipal engineer. By the way, sa aton sini nga matag palamati ang aton gili nga primary care facility si Dr. Garbino, basi mangin bisita man naton, ginatanaw naton nga interviewon man siya with the representative from Department of Health, no, DOH nga sa region nga naga-approach man kahapon kung pwede kuha sila sang oras diri sa Radyo Lambuna o gud nga makahambal sila sa mga programa sang aton sini nga primary care facility with support sa idalom sang Department of Health, no. So ang representative sang DOH kahapon nag-abot diri kag nag-approach man kung pwede. So ganing ati tanawon tang availability sang time hambal ko sa ila sa taga kay Dr. Garbino nga ini wala problema ang Lambunaw in Action basta ang ila tiempo iya mag-coincide lang sa aton. Kay kita once a week kita nagaprograma diri kada Martes, no. So tikon willing sanda nga mag-abot diri sa Martes nga adlaw, pwede man naton i-schedule. So mga amuning mga remaining nga dapat schedule naton ang aton sa nga Bureau of Fire, ang aton sa nga primary care facility under sa makabinan sa LGU kun Department of Health, no. So muna mga two significant nga makabinan nga mga ahensya nga masunod probably aton sini nga i-invite diri sa aton sini nga pagpalagad mga kabyanan sa Lambunaw in Action, no. Why na ta timpo nata himos-himos tanang aton mga dapat nga tagaan sang gamay nga mga introduction sa aton sini nga pagpalagad subong nga adlaw makabinan sa Lambunaw in Action. So kadto kita, no, sa aton sini nga invited sini nga guest nga agod yati maklaruhan kita makabinan kung bala paano gina-declare ang wala sang klase sa tanan nga level sa high school, elementary, college o kung sa pag-abot sang heavy rainfall, no. Kinahanglan bala naton makabinan nga pukawon gid sini nga aton sini pinalangga nga mayor o kung may ara diri nga memorandum makabinan nga naga-allow, no, sa taga DepEd kung Department of Education sa mga school heads nga sila na lang magpatumato abi declare sini kay tikon for example, no, given sa situation nga ang ulan abi didto lang abi sa may mga hipgos, no, hipgos sa mga buntok, no, meaning kuan lang ang area nga ginbaha tama lang ya ka gamay, no, sa STE away talaga ulan. So butang balon nga ang ining area nga affected is under lamang sa particular siling nga school head, no. Nga pwede man lang kung ulan kag nagabaha o kun dinami ang tempo dito sa sinang area, pwede man ang school head makabiyanan maka-declare nga wala sang klase kag hindi niya napaghulaton pa nga banwa pa yung proseso kag magpagwa sang order nga wala sang klase ang particular siling area sa idalom sang bangod nga may ara sang heavy rainfall mga kabinan sa sina nga lugar. So munang mga bagay nga dapat aton klaruhon mga kabinan sa aton nga pagpangalaga diri kay according sa aton nga bisita nga ang ginabasihan this time amo ang DepEd Order number 22, no. Amo ning pinaka daw latest kag at the same time amo ni siya ang naga-govern, no, sang class suspension and learning continuity during sang typhoon, heavy rains, kag emergencies, no. Ini nga order ginaset ini, nagaset ini sang rules for automatic cancellation kag sang local authority declaration, no. Kung may automatic typhoon signal suspension, may mga ari man diri nga kung signal number 1, ano lang bala nga pwede ang i-suspend ang klase, signal number 2, and signal number 3 makabiran pa. Sa rainfall kag sa flood warning, like for example, may yellow, orange, or red warning, ang mga may power nga mag-suspend sang klase, subject ini sa automatic suspension or cancellation by the LGU, no? But diri naka-stipulate pwede man ang school heads depending on the hazard level, no.
amo nang nabutang diri makabanan sa sining kon heavy rainfall kag flood warnings ang situation nga dapat mag-akto gilayon ang aton sining mga school heads makabanan kag hindi na magsala-sala pa kadto ang kay ting purpose ni agud hindi kuan ba lang mga kabataan mabutang sa delikado nga sitwasyon. Pero kung hindi sila maka-declare, hindi sila makahambal nga wala sang klase, kundi makadto gid ang kabataan sa eskwelahan, so wala gyapon na defeat gyapon ang purpose nga proteksyonan tang mga kabataan kay nagkadto gani sa eskwelahan. So gani nga mo na nga dapat very early pa ma-declare na ti sinong dapat diri mag-aksyon gilayon. Mo na gani na dapat kibala mayor o pwede malang ang mga school heads, mga kabyanan sa aton sining pangalaga diri sa Lambunaw in Action. Kag at the same time, subong adlaw makabyanan na subong sinimana medyo sige-sige ng ulan kag anytime mag-abot ng bagyo probably, no? Tanawon ta kon may enough sining mga personal aton sining Local Disaster Risk Reduction Management Council, pila ka bilog ang personal nila kag anong mga preparation pag-abot sang bagyo mga kabyanan. This time, sa aton sining matag palamati, pakilala naton sining bisita ang aton sining MD RRMO sa aton sining Banwa, si Sir Nonot Galan. Sir, good morning kag welcome diri sa Lambunaw in Action. Mayadayad man nga adlaw no sa tanan nga listeners ang Radio Lambunaw kag sa 73 barangays natin and 53 schools. So mayadayad gid nga adlaw kaninyo tanan. Yes. Tulad nga adlaw tulad nga aga istorya naman ni SB ang declarations or the suspensions of the face-to-face classes during emergencies. So kung lantaw natin patpatan natin nanay. Ang LGU, ang ginasunod sa LGU amo ang Executive Order 66 series of 2014. 2014. Under the former President Benigno Aquino Jr. Okay. So ang EO tama ka broad, hindi siya kung mga naka-specific sa mga emergencies or hazard. Gin-supplement siya sang DepEd order from DepEd Order 37. Then, ang bago talad, ang latest is DepEd Order 22, series of December 23, 2024. Okay. Under kay Secretary Angara. So, makita natin dyan sa DepEd Order nga ang power mag-declare or mag-suspend sang face-to-face classes, hindi lang koon nga dyan sa local chief executive. May power man sanda ang school head, the school district supervisor, including the division supervisors. So, unahon natin ang tropical cyclone wind signal. Okay. Under sa law natin, either EO 66 or EO 22, pag hambal karon ang pag-asa nga may tropical cyclone wind signal number 1 kita, that is 36 hours before the impact. Ang automatic nga i-declare diyan nga i-suspend nga face to face amo ang kindergarten. Yes, automatic So siya. sa tropical cyclone wind signal number 2, ang madara ka diyan from the kindergarten pagto sa junior high school. Then Junior high school muning grade 10. Grade Yes, 10. Grade 10. Then sa tropical cyclone wind signal number 3, Or that is higher. 12 hours before impact, ang masuspend nga automatic diyan amo ang all levels na kita. Now, that is for the tropical cyclone wind signal. Sa heavy rainfalls, na-classify di kapag asa. Once nga ang accumulations ng rainfall from 0 to 5, amudang light rain natin. Then from 5 millimeter per hour to 7.5, that is the moderate rainfall. From the 7.5 to 15 millimeter per hour, that is the heavy rainfall. And 15 to 30, that is the intense rainfall. Then above 30 millimeter per hour, that is the torrential rain already.
So tama din ka duro nga oran halin na paglapang na sa heavy rainfall. Now, we will go to the suspension of classes. Once nga ang Pag-asa nag-publish or the DREAMC or the National Disaster Risk Reduction and Management Council or the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council or the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Okay. pag once nga nag-announce nda through sa announcement or advisory of the Pag-asa nga may yellow rainfall kita, ang suspension of classes actually naka-depende dia sa assessment, liwatan ko depende sa assessment sang school head kag school district supervisors. So, or sino man nga capable nga personnel nanda nga nag-assess on the ground nga at risk nanda. So, they will coordinate, ang head i-coordinate na sa school district supervisor, then the district supervisor will coordinate to the local chief executive for the localized suspension of classes or gradual suspension of face-to-face classes. Amo na nga kung maka-declare si mayor, pero ang school head may powers na mag-declare sang suspension of localized suspension of classes. Now, sa orange natin nga rainfall, actually ang orange natin that is heavy rainfall, there are intense. So ang automatic ra dyan nga once nga na-receive ang advisory sang Pag-asa or publication sang Pag-asa nga may orange warning kita, automatically pauliin daran i-suspend sang school head ang classes. Why na kinanglan nga i-suspend pa ni local chief executive? Basta naka-under sa orange. Sa orange na. Now, ang question natin dyan, once gani nga na-receive ang advisory nga ang kabataan tuya na sa eskwelahan, i-hold sang school head ang kabataan kung at risk sanda. Para sa safety sang kabataan. So sila gid niya ma-determine. Oo. Kung parehas bigda karon ang kabataan nagatabo karon taas ang tubig, so hindi na pag i-dismiss ang kabataan. I-hold na sa custody nanda. Usually sa aton di may mga amo na kiti mauli pa sa mga especially sa mga bukid-bukid nga mga lugar, no. Oo, matabok pa sana sa mga suba o sapa. So kung Yes, nagtaas ng tubig, so delikado na sa kabataan. So kung why pa, pwede na mapapauli ang kabataan kung hindi at risk ang kabataan along the way or ang kung anong emergency or hazard nga dyan sa area nanda. Okay. Then sa red naton nga publication, ang red automatic na diya nga all levels na natin usually all levels na nang gabaha na gid na iya. hanggang dira katama kay manan mo dyan diran sa intense to torrential rain ang classification sang volume sang rainfall, accumulation sang rainfall. So automatically i-dismiss daran ka school head or district school supervisors ang classes nanda. I-suspend nanda ang face to face, then ma-shift sanda sa modular, I think modular may program na sanda kun instead sang face to face daw modular ang gina-shift nanda. Yes, modular. After kung ma-suspend ang klase, automatically nag-modular sila. Oo. So kung ang tawon natin, ang procedures under sa iya sang LGU nga ginasunod, ang suspension of classes will be decided by the council. Hindi lang sila nga si mayor lang ang ma-decide sang suspension of classes. Through the recommendations ng council and through the based on the publications of or advisory of the Pag-asa. Kung lantawan ninyo, ang last nga basis always natin from 11 every 4 hours ang publications ng Pag-asa. 11 in the evening, then ang next na kada nga publication 4 AM. Yes. From 5 na siya mapagwa, no? Oh, almost the 5 na magwa ang publication. Now, kung LGU niya, ma-call pa kami sang emergency meeting ang council. Para sa emergency meeting. Di ma-delay na siya, no? Madelayed na.
Kay Igo mag-abot ang order ato ng mga kabataan sa eskwelahan. oo, amo da nga tuyad din sanda. So mo nang usually ang ma-encounter naton gudi damo na nagreklamo Oo, nga late ang late declaration. ang declarations ng Oo, classes. so mo na gani nga di invite kao para invite naton mga kabinan naton sini nga LDRRMO sa Banwa agud ma-clarify ni nga why not abi nga sa mga time nga kinahanglan nga hindi naman kinahanglan gid nga mayor gid mag-declare lin sa LGU nga sila na lang sa mga school heads na lang iyang mag-declare para automatically wala sang why sa mga kabataan na makagwa sa balay. Di ba yung mga, kumano man sabi, mga group chat man ni sila o dasig mo lang paghaboy lang sa information if ever nga may ara sang advice nga di sila magkanto sa eskwelahan ng mga estudyante, di ba? Oh, actually sa DepEd Order 22, Section 5 ng data series under sa letter H ng data. Okay. Ang localized or granular suspension of classes nabutang gira diyan klaro nga in absence ang declaration of the local chief executive, ang school head, the school district supervisor, the division supervisors can declare the suspension of classes as long as gin-coordinate nanda sa local chief executive for the suspension of for the localized suspension of classes. Okay, no. Sa aton sini nga mga tagpalamati, nagpamati kamo sa aton sini nga live interview sa aton sini nga disaster head sa aton sini nga Banwa si Sir Nonot Galan. Mga abyan gin tackle naton ini, i-clarify ko gid no kay ti na-encounter ini several times no pag ulan-ulan diri. Mostly may mga feedback kabla batian nga ti late ang declaration, munimo to, munimo na. That's why nga ti nag-abot sa point nga ano tayo makandakta sang interview liwat sa kay Sir Nonot Galan agud ma-clarify tani nga ang hulaton gid ang mayor. Although nga ti siyempre para iwas na lang ang mga problema kung kaisa sa DepEd dapat mayor magin ang paabot nila mag-declare pero agud nga ti mangin matalunsay lang kag way sang damo nga mga way sang late nga declaration sa ila mismo nga otoridad sa ila discretionary sa ila sa nga side nga pwede sila ka declare sang wala sang klase kung na-determine nila nga mabudlay ang pagpadulong sa mga kabataan sa eskwelahan bangod sang heavy rainfall no. Iti nakita nato sa signal may automatic man niya may naintindihan naman na sa aton sa mga school heads kung signal number 1 kag sa mga ginikanan man mismo every time nga may meeting dapat napabalo gid sa mga ginikanan nga kung signal number 1 ganing declaration sa pangkasa ang mga kinder nyo nga mga kabataan hindi na pagkadto sa eskwelahan. Kung signal number 2 to balik naman kita sa ano tawag siya na kung signal number 2 na gani kuan na siya mo Kindergarten to grade 10. Yes, oo. Junior high school. Signal number 2 siya, no? So dapat nga may kuan na siya, may ang signal number 2 is kindergarten up to junior high school, no? Junior high school ni grade 10 kag ang signal number 3 O level ni O levels na sang klase wala sang klase halin sa high school elementary padto sa kolehiyo. So amo ni taning sit up no ti galing kay sang nakaligad ngini nga magsigi-sigi ang ulan damo kita na experience damo kita mga feedback nga nabatian nga ti nga way ka declare ang Banwa ulihing declaration sang Banwa. That is why nga ti this time naka-clarify naton Sir Nonot sa imo agud nga mga tagaan man sila sa i-exercise nilang ilang pribiliyo man power nga mag-declare sang wala sang klase sa ila sining level bilang mga school heads Sir Nonot. Sakto na SB no. Kay actually may power ang true sa DepEd Order 22, may power ang school head, the school district supervisors or the division superintendent nga mag-declare sang suspension or localized suspension of classes as long as coordinate na kay local chief executive ang declaration. Kay number 1 nga basis mo diyan, kung lantaw nanda ang basis ang localized suspension of classes or the granular suspensions, makita nanda diyan kung at stake ang safety, ang welfare and safety ng kabataan, triggered by torrential rain, risk of landslide, earthquake,
So, pwede mag-declare ang school head. Pero sa case ng earthquake, usually, kung ang intensity is 5 below, discretion ni local chief executive through sa recommendation sang school head ang Okay. mag-declare sang suspension sang face-to-face. Pero kung intensity 6 in above, automatic na lang ma-suspension na sang klase. Kay i-determine dia sang aton committee sa LGU ang structural integrity, horizontal and vertical, automatic na mapadara kami sang team, ay member man ko sa team sang engineering naga-conduct sang structural integrity right after sang earthquake. Especially kung ang earthquake naga intensity 6 and above. Okay. So diyan natin ginagawan. Actually kung lantaw natin napaka-clear sa DepEd order ang power sang school head kag school district supervisor nga kung lantaw natin ang LGU kung nakita natin sa aton to operation centers nga ang volume sang rainfall naga-exceed sa tag 15 mm per hour nga sa next 4 hours matupa siya. Okay. Automatic dia nga nag-recommend kita sa aton local chief executive sang suspension of classes. Hindi ka mo matingala nga kung kaisa ang suspension of classes insat sa hapon lang. Kay just because ang iban nga banwa usually kadang comparison sometimes ang neighboring towns mo eh. O ang neighboring towns na to nag-declare na ang insat kita wala pa amo dang basis. Mabatian mo gid ng mga Actually sari-saring hindi reaction. amo dang basis ang kuha natin. Kinanglan may mga data kita nga ginakaptan before Of kita course, mag-declare sang suspension of classes. So makita natin nga kung early in the morning, ang 4 o'clock natin nga data, or bilog nga overnight natin nga data, naka-accumulate nga sa sanghanggan nga uran, then makita natin sa satellite mismo nga ang gina-expect natin nga uran for the next 4 hours, naga-exceed sang 15 or more na millimeter per hour, automatically, ga-suspend kita sang klase. Bisan, amo da nga kung kaisa, hindi ka mo matingala nga insat kay Jan Girata na sa DepEd or sa EO66. Nga once nga ang kabataan, tuya na siya sa school, kag ang prediction nyo sang rainfall, maabot pa sa hapon, ang afternoon classes lang ang isuspend, ang sa morning, wait na usually, amo da makita ninyo diya kanatan kung kaysa afternoon din ang suspension natin. Kay tangad, ang morning natin, nakita natin nga ang accumulation ng data, hindi niya ma-hit ang volume ng rainfall. Example sang nagligad lang ako, previous nga torrential rain. Actually ang accumulation gamay. Pero ang Pag-asa gin-declare na dayon red ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Okay. Insat gin-declare na ren kay sanda in charge sang mga weather predictions. Gina-expect nanda nga ang volume sang rainfall nga in the next 4 hours hanggod. Dako. That is why nga nag-alert ang bisan cellphone ninyo nag-alert ito sa text blast red ano oras doon mga almost 6 din saga mga amo da 5 mga 6 AM. So automatically gapinamangkot man ang mga teachers kanaton kung na-receive duman ninyo ang text blast. Pag na-receive ninyo ang nag-handle ka ng text blast NDRRMC sa national. Sanda ka ang naga-text blast ka natin. Kag may basis sila sa data. May basis sa sanda. Hindi mag-declare ang NDRMC ang suspension ng classes kung ay sila nakaptan nga data. So automatically suspend ang face-to-face. Okay. Mga pinangga naton sini nga matag pala mate ginaklaro gid naton ini no. Agod nga ti hindi na bala masulit next time nga rina kita di sa opisina ang mga teachers naton ga pinamangkutanay pa kung ano matabo may declaration bala o kung mga estudyante mga ginikanan nagreklamo. Actually I understand nga mga teachers mga school heads naintindihan gid nila ini. But in actual situation sir Nonot, anong nagapugong sila nga ang
daw sa daga alang-alang sila mag-declare wala sa klase. Kag daw ginahulat na lang ang mayor nga si mayor na lang, hulaton na lang ang banwa mag-declare. Anong actual nga situation abi? Kay duro man ng mga teachers nga pamangkutan ko sa to, kung kaya nyo ginatindagan ang DepEd Order 22. Gani ha. Ang iban nga rason nanda ka dyan kung kaysa ay kung na problema sa DepEd pag way daw localized lang suspension. Oo. Yung ko i-support nyo sang DepEd Order 22. Then ko basis ninyo, picturean yung area kung ano ang situation na. I-attach yung picture. Pag i-submit ko nanda, i-support sa declaration sa suspension of classes. Dasig mo lang sang paghabuyanay sumong sang Oo. data, di ba? So, kung natin kung si Mayor ang mag-declare, why na duro nga pamanggot ang division? So, I see. kung ako tanong maglantaw ka dyan, ang basis mo lang, at rest bala ang kabataan sa imo area. Kung at rest nanda, now, may power ka mag-declare, suspend mo. Kay panindagan mo ang DepEd Order 22. Aha. Nga, iti nakaptan mo da. Karon, ipamangkot ko man kaninyo kung like for example hindi mo ginsunod ang DepEd Order 22. Then nagkadisgrasya ang mga kabataan. Sino karong masabat? Oo. Kay Kay may nakaptan ikaw diyan nga DepEd 22. kag at the same time, hindi wala sang declaration. Nabi kay sa imo lang ang area ang nagbaha. Sa isa lang ka barangay nagbaha o kung duha ka barangay kamo lang da sa imo nga lugar nga under sa school head nga particular nga kinahanglan gitani nga siya ang mag-shot sang call during the time nga nagabaha sa iya sini nga area of coverage. Ti kung mahulat pa siya tuod, ti nabutang sa alang-alang iya mga estudyante to eh. At least na Yes. ang safety sang mga estudyante na. So, ang purpose siguro kadang DepEd order nga preserve ang welfare and safety sang kabataan siguro sa school. Hindi lang kon nga is just a guide or it is an executive order lang. Mura ganyan ambal ko may teacher mo kung mga naistorya. Kung kumamti pag hindi niyo rin sunod, insubordination da sa inyo secretary. Tituan niyo ginsunod ang DepEd order mo. Kundi automatically insubordination da. Ti okay lang kung why sa mga problema, why mabutang sa risgo ang kabataan, why sa mga kaswalidad abi. Let's say, that's why gani nabutang pag nagdako pag ang problema, kay ti may power ka mag-declare nga wala sang klase agud hindi na magkadto ang mga kabataan sa mga eskwelahan, tinagulat ka pa sa LGU, nga LGU ang ma-declare agud nga ti why kanaya sang damo pa nga i-explain, damo pa nga mga documentation para i-support ang imo declaration nga ti sa imo nga area of coverage wala sang klase. Hindi nga mo ang purpose ko tani sang order sa Department of Education nga may discretion ang mga school heads nga mag-declare sang wala sang klase sa ilang area of coverage kung ginanglanon manaming purpose. Pero ang garing problema kung paano mo ang justification, hindi answer nga muna. Ang justification later kung di-declare kaya kag why masang declaration sa banwa, i-justify mo gid kay tinga nag-declare kang why declaration ng banwa anong rason, di ba? Actually do amo na siguro SB pero Silent. i-support mo sang assessment mo. Okay. Kung ano ang assessment at rest sanda picturean mo. Bidang mo. Amurat na ma-support din di copy sang DepEd Order 22. Highlight mo, pasa mo nanda. Yes. Ay kay amo dang nagtao kanimo ka power mag-declare sang suspension of classes. So based sa imo assessment at stake sanda, based sa guidelines nanda, hit ang guidelines. So declare mo. Yung purpose mo yati to protect mo lang yan sang sa mga estudyante nga hindi na ma-expose pa sa risgo, no? Ang problema kung galing kung damo ang requirements, damo ang mga supporting documents, dihan na mo na. O kung simple mo lang ng mga supporting documents kung mag-declare ka, like for example sa mga school heads na to mag-declare, ano gid bala ang mga attachments na kung ikaw ang particular nga school heads, pabudlayan gid bala nga i-justify. May mga written explanation pa na nga daw iba niya mga school heads nga nakita naton paiway na lang hindi na lang mahulat na lang sa LGU para wala na damo problema. Actually siguro may arada siguro ginman sanda ka nga mga justification sang declaration na dang ma-support sang declaration of suspension of face to face nanda. Pero
Kay like for example, kung lahat mong LGU, ang assessment sang LGU 73 barangays ang bilaan naman ka assessment. Yes. Hindi kon nga localize nga mambal nga tuwa lang gid sa amuda nga school, tuwa lang gid sa amuda nga barangay. Hindi So, specific, no? Oo, hindi kami ka amuran unless otherwise nga nakita na mo kung ano sitwasyon to ya sa ground nga sa inyo barangay or sa inyo school. Pero ang decidan ng ni local chief executive amo ang bilog nga area of responsibility niya sa Banwa Calambunaw. Amo dang ana assessment. That is why nga kun before si mayor mag-declare sang suspension of classes, gapamangkot siya nay sa council ano ang data at hand. Ang percentage, may percentage ba lang makasupport or nalabot na ba lang ang requirement agad nga may declaration? Amo dang nga before ako kara magtao ka na ka mga recommendations, supported always da ka mga data kag ang advisories ang pag-asa sa satellite natin, sa local natin nga weather stations. Amo da ang basis niya ka decide niya kuan. So next na karang mangkot kanimo, ano ang gina-expect natin the next 4 hours? So ari bala Sir Nonot ning DepEd Order number 22, rainfall and flood warnings, no? So, meaning, dapat nga makuan gid ni sa mga school heads kung ano ang warnings nga ginambal diri, warning halin sa pag-asa, or kinahanglan ng discretion sa iya pag tanaw daw kinahanglan na, no? Din masulod ang point nga ti ko akong school head, din masulod din anong basis ko nga i-declare ko gid, no? So dapat ma-clarify man ni sa mga school heads kung ano na nga extent ang damage nga or extent sang baha nga maka-declare ako sa akon lang nga area of coverage under lang sa jurisdiction ko bilang SOLED, no? Ining rainfall and flood warnings, yellow, ano gina-explain mo man kay na, orange or red warnings, in-person classes are subject to automatic suspension or cancellation by local government units, mayor or school heads depending on the hazard level, no? So dapat ma-identify ni kag mangin klaro ini sa mga school heads nga para agud nga para hindi na maghatag pa sang dugang problema sa mga ginikanan. Dapat madasig ang ang determination sang mga school heads diri mataas kag ang response nila madasig agud nga why pakahimo sa mga kabataan kung galit siya ang lugar to may baha ginsulod sang tubig ang eskwelahan ti sa mo nga point iya dapat tagid man exercise sa school head ang iya sining power under sa sining DepEd Order number 22 nga i-declare kay ti ang determination nagahambal naga-dictate sa iya nga ti hindi na mangin okay ang lugar nga sidlon sa mga estudyante kung hazardos na ang lugar nga magkadto pang mga estudyante. So meaning, dapat as early as possible maka-declare ang school head nga hindi na paghulaton. Ang munang gina-clarify ko gid nga dapat exercise ang school heads ang ila sini nga power under sa DepEd Order number 22 nga hindi na maghulat pa sa Banwa, hindi na maghulat pa mag-convene ang aton sini nga disaster kwan sa Banwa nga mag-advise pa nga magtao pa sang opinion sa mayor nga magtao pa sang data sa mayor nga i-declare kung limited lang tong lugar nga nagbaha to kung mabastog ang ulan. That's why ganing hindi siya massive dito lang sa area to hindi na to gali pwede hindi to na namin nga sudlan sa estudyante galing kay why exercise ang school head sang iya nga power bilang school head basing sa DepEd Order number 22 ti balik yapon to estudyante bisan pa nga ti nabutang sa lang-alang ilang sitwasyon na Sir Ronot. Kay may sa example lang SB, like for example kung heavy rainfall kita kay base sa amon sa kwan dyan, sa weather stations natin, local weather stations na. Once nga heavy rainfall siya, nag-accumulate siya like for example 20 mm per hour sa river basin sang kwan,
diri sa binukid sang naton si Babaw nga source ang Tagbakan and Tagbakan River and Ulian River. Okay. So na-compute na namon diya nga once diya nga tag 20 mm per hour kag next 2 hours na the same volume ang rainfall. May bahagid. Ma-plus flood ang height sang tubig diyan nagaabot sa 1 meter to 2 meters ang sakaon sang Medyo River naton. Ulian and Tagbakan. Ang Ulian River natin tungod kay malapad ang width na daw hindi lang mo lang makita nga ang kadalumon ka tubig ay pero pag once nga medyo shallow siya kag Agi sa skitid, makitid. amo da nga pag-abot na sa mga Pasay, San Enrique, taas na tama ang volume. Yung imbudo na to, kay gamay ang makitid ang suba nanda. Now, we will go to this declaration. I-clarify ko man nga, once kani nag-orange and nag-red, pag nasuspend ang classes, hindi lang da face-to-face ang suspend. Balikan ninyo ang DepEd Order 22 ninyo, including work. So, meaning to say nga, including teachers. Yes. Ang mabilin siguro dyan kung sino lang ang sa kaninyo ang frontline nga sa inyo disaster, amo da siguro lang mabilin. The same way, madadi ka naman sa LGU. Mag-suspend si Mayor sang work, May skill. bilog. Pero Skeleton force kid. ang nabilin lang karon dyan, ang mga frontline services nga nagatao sang bulig. Okay. No, so, mga biyan, at least na klaruhan tani, kay kabay pa nga tinaka-relay kita sang mensahe sa aton diri nga mga kauturan. Hindi lang mga school heads, hindi lang mga maestra kag maestro, hindi lang mga estudyante, but labaw sa tanan mga ginikanan, no? Nga dapat maintindihan nyo man ni agud nga ti hindi lang buligan taman ang aton sining mga school heads kay karon na why man ka intinding ginikanan ti hipahimos man nilang kabataan nila. Why man sila monitor sa radyo, bisan man radyo ay magmot radyo sa balay nyo. So bakal ka mo sa mga pag-abot gani sang mga timpo bagyo. Kung hindi ka mo magpaandar sa radyo nyo, timpo bagyo, paandar mo sang radyo nyo, no? Kag ti kay hindi man tanan nga mga may internet mo nga mga iba niya kabalones sila mayad lang kumaan ka check na ko anong mga early advisory halin sa Pag-asa. No, kag kapin pa ko white internet karon kundi ligom dulom kamo sa mga information pero kung may radyo kamo ya may kuhaan kamo sa mga latest nga mga significant information regarding sa bagyo nga ara sa aton sa nga vicinity o kun ara sa Philippine Area of Responsibility. Agud giti mangin equip man kamo sa mga information nga hindi na bla nga papanawon nilang bata nyo bisan pa nga ti may risgo nga gali naga-declare na may ara na sang storm signal number 2 ang imo sining lugar ti kung high school ang imo bata elementary dapat wala na hindi na magkanto sa eskwelahan automatic di ba sir nonot so at least at the same time encourage din naton ang aton sining mga school heads nga dapat i-exercise yung inyong sining power under sa DepEd Order number 22 agud nga ti why kita sang problema sa mga cancellation sa mga klase sa inyo sini nga mga area of coverage sa inyo sini nga mga under sa inyo blang mga bulutuan nga ti nagabaha naglito diriya sa eastern part iya diri sa mga binabaan iya waya sang ulan pero didto sa bukid kay kusigi ulan kundi ti ni mga eskwelahan nga to didto ang eskwelahan niya po wala man problema o galing ang mga kabataan nga nagakadto sa eskwelahan matabok pa sa mga creek matabok pa sa mga suba sumanang nabutang sa risgo, no? Anong tapa kung mabalik mo pa kung may mga matabo ng mga insidente. So gani dapat ito sa mga school heads dapat exercise nyo gid ang DepEd Order number 22 nga may discretion kamo nga mag-suspender sang klase sa inyo sining nga area of coverage pag-abot sa mga kinahanglanon na heavy rainfall, nagabaha ang inyo sining nga mga lugar, no? Sa inyo sining nga particular nga mga bulutuan. So eksakto alas 10:15 na sa aton sining nga pagpangalagad. Sir Nonot, lastly, kwaong ko na lang ang imo sining nga mga assurance siyempre ka paabot naman kita sang rainy season hasta na ni sa December, October, November, December karon kay sa gani as para abot pa sa January may mga bagyo pa. So gapadulong na gid man kita sa mga bagyuhon nga bulan, no? Anong preparation sa imo sining opisina sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nimo sini Sir Nonot? Actually,
kung sundon natin dyan na kita sa rainy season natin daan. Yes, Pero hindi malipod siguro kaninyo tanan nga ang probabilities ang El Nino until next year tilad 80% above. So bisan nga may probability kita taas ang probabilities ang El Nino kanaton ang effects na amudang kun kaysa ang permi frequent ang mga angkwan sang weather disturbance kanaton. Okay. Now, in terms of the preparations natin, ang response clusters natin, which includes the engineering office, the MSWDO, Yes, the MHO, office ng MDRMO, Okay. tanan nga frontline services natin, naka-ready maran sanda kung whatever ang task nga gintao kananda. Like for example, ang MSWDO natin, ang preparation natin din sa food packs, preparations natin sa mga hygiene kits, then mga evacuation centers natin. Actually nagadugang pa kami talad ka naga-PR pa kami talad ka mga food packs and the hygiene kits. Nag-additional pa kanya ko to sa 200 300 pieces sang ibalde. Kay need natin sometimes kung may mga kaya ang atin di sa Banwa Kalambuna ang gina-apply natin is preemptive evacuations. Aha. So kung na-predict natin magtaas tubig, so ginapalikaw din natin, nambala natin, inform natin ang kapitan nga pasakaan din sa mga flood prone nanda nga maka-silo din dan sa medyo safer nga lugar or sa evacuation centers natin. Now, once nga 2 years ang dakarag natin, supposed to be ang food ng dakaran supposed to be ang nag-evacuate mga kuan natin no evacuation natin sanda dag karama ang first 24 hours ang nakara makaput dadyan kuan then the next nakara na barangay doon. Pero ang atin di sa practice natin sa LGU once nga may tuyad kita nga mga evacuees tuya sa amudang nga barangay ginapagtunan doon natin ato ka atan RD na team para ma-assess mabulaan sang data then automatically ginapadaraan dayon natin sa dato ya ka So, food packs, no? joint intervention na siya. Oo. Para kay tiginaintindi man natin nga kung halatan pa natin ang anda o halatan pa natin ang kuan so hassle man kananda. Pero kung may dyan naan kita nga ginkuan so madali man kananda kay daw ang guwa na kara gin dislocate natin ang normal nga pangabuhi na kay bilaan na tutos balay na pasayloan natin bisan tuon nga isa lang kagabi pero may piktuhan man ang either livelihood na pagkaga mapiktuhan man Tanan. Yeah. Siyempre, hindi na regular ang niya sining activity pag the next day. Oo. Pero mayo na kay iti ara kita sa ang nanamian ko diri kaga daw effective siya bangod preemptive no. Preemptive ang aton sining approach rather than sang una gagatabo post intervention di ba Reactive na kita. yes kun matabo anay no then after nga ara na amo nang pag-intervene but this time although galing kasi hindi man takapakatuod sang kalamidad mo sino magdemdem sang una nga amo to kabaskeg sang baha sang time sang bagyo Yolanda nga nagbinaha tidako ang kalamidad gulpi lang no gulpi lang na siya pero mas manami tuod nga while nga way pa ka abot ang kalamidad ara kita sa preemptive sini nga approach sa Sernonot. Kay kung sanguna ang salayi di kay tingad ang RA 10121 nga di nga layi naka-divide sa 4 thematic programs. Mamuda nga may mga disaster preparedness kita, may disaster prevention and mitigation, may disaster response and disaster recovery and rehabilitation. Whereas ang gin-supersede nga law sa una, amutong kay President Marcos. Kulang taon ninyo, kuan lang to tayo ang approach to is reactive. More lang to na sa response, rehabilitations, amo lang so may kuan anay, may damage gid anay. Oo, amo lang ang gina-focusan sa national agencies natin including the LGU natin. Responde, then pagkaaga, tawaan sang relief goods. Just like kuan lang damo do mga temporary relief sang mga relief assistance din dira talaga focus.
Kung lantaw natin sa municipalities ng Lambunaw, since pungko si Mayor Gonzales, nakita natin nga ang like for example, mga affected families, sunog na sunugan siya, totally burn ang balay niya. Oo. Kita nyo, pagka the following day, ara na ang housing assistance. Luwas ka mga food packs, kuan. Pero ang housing materials, dyan na. Amo da isa sa mga best practice natin nga dyan na ng housing materials, then i-counterpart ina sa barangay through ang labor sa barangay doon. Okay, Through bayanihan programs. Bayanihan, So, mas madasig nga ma-rehabilitate, ma-restore ang normal pagpangabuhi sa tao natin sa uma. So, isa da sa mga best practice ni Mayor Gonzales sa Lambunaw. Unang nakita ko subong kay actually way manggid sang dako nga kung may mga bagyo abi diri kun baha paghambalan kay halos mga balubang lead man naton di lugar mataas no. Unlike sa mga coastal municipalities no. Usually mga coastal areas heavy affected gid sila sang kung may mga bagyo man mangod nga ti manubo kag malapit sa kilid sang baybay ang mga barangay nila. But kung ibalik ko lang ang mga hitabo sad to kay dumduman ara pa ko sa media gid during the time nga every mag-abot ang bagyo dayon sa laka sa mga tao sa pangpang sang haro sa malikod sang CPU nga na no. But sang gintukod ang floodway, ang flood control sa syudad sang Iloilo, why na ever since why na ma-experience ang amo sadto nga mga senaryo bangod nga may flood control na why na tubig nagasaka sa Central Philippine University kag dito sa may Tabok Suba. So manami ang sitwasyon no. To amo na subong subong iyang ginafokusan na gid man amo na nga preemptive na sa una why kasang concrete nga plan ko paano bisan na mo lang kapag hindi mo niya mapunggan ang tubig to sa may Tabok Suba sa may haro to. Hindi ka kapagang sang tubig. So meaning kada may pag-abot sang damage amo na lang mag-intervene ang LGU. But diri sa actual scenario, let's say why man naton nga pangayo, pero kung may bagyo kag alerto subong ang imo sinitelatapan, ano ang di naka-deploy mga tao mo? Let's say example sa actual scenario, kita ano ang imo sining marching order pag abot sang amo na nga may bagyo subong may mga threatening may mga grabing ulan sa bukid ba, so anong pag-deploy mo sa imo si personnel diri sa Banwa? Usually ang procedure sang office ang Municipal Disaster Risk Reduction, naga-pedra kita, naga-pre-disaster meeting kita. Yes, para ma-determine natin, ma-assess natin ang aton mga logistics, aton mga response unit, ang aton mga search and rescue, aton medical sections, pira ang gina-expect natin mapiktuhan. Yes. So through sa pedra natin, diyan natin ma-determine kung ang capability natin okay o hindi. Then ma-decide na natin before mag-end ng meeting, maka-recommend kita sa local chief executive kung kulang ang mga logistics natin o kulang personnel natin. Okay. Then right after that, ma-activate kita dun sa ating emergency operation centers. Then once nga activated ang EOC natin, activated madang incident management team natin. Then tanan nga response clusters diyan nagapungko sa ating emergency operation centers. Representative from the MHO, representative from the Bureau of Fire, Police, aton rescue groups, mga rescue volunteers, then MHO natin, health natin. That is why nga, kung makita ninyo, once nga inactivate ang EOC natin, duro lang permi ang tao sa munisipyo. Kaya naka-standby dyan ang ating mga transport sector natin, ating engineering, tanang heavy equipment naka-on standby para sa immediate nga dispatch and utilizations ng mga equipment. Then, mostly sang personnel natin, why na daturog, 100% sang personnel karan naka on standby na radayon. So tanan nga equipment naka standby man dia. Tanan why din it ginatago karang equipment. Puro da release lang procedures din natin karjan. Sa quick response mo ang mga salakyan mo
naari tanan mga gadalagan tanan. Oo. Pila ka bilog ang imong mga ginagamit nga sa quick response or sa tanan nga pag example may mga kalamidad. Actually, ang tanan nga available natin nga sarakyan, gina standby ginataran, naka-full ang gas, nakabutang luwas nga may mga mowa kita sa gasoline stations. May mga pundog ikarakarata dyan nga gas nga in case kakwan, then mga gas para sa mga chainsaw natin. Okay. Naka-standby ran tanan-tanan ang equipment natin. Right after sang Pedra, ginapa-standby ran tanan-tanan. All right. So ginpamangkot ato ni makabiyanan agud ngiti agud matagaan kita sang full view bala Bagyo Bisubong paano maghulag ang aton sining local disaster risk reduction and management council mga kabyanan. No? So mo nang ginpamangkot aton si Sir Nunot although ay pa man bagyo pero tikoy bagyo bala no ginmangkot sa ko no that is why nga gina-determine naton ang ila sining preparation pag-abot sang mga may threaten sa aton sining mga weather disturbance or ara kita sa actual situation nga may bagyo kita magawanan. So alerto no. Ara kita sa sakto sining liderato subong aktibo kag siyempre nga aton sining disaster head makabinan aktibo agod nga ti ma-assure kita nga may ara kita sang disaster quick response team nga ready all the time. Ang imuon lang na sa mga utod naton equip nyo lang iyo sining kaugalingon kung paano mag-communicate sa aton sining disaster office no ti may mga radio communication actually mga radio communication man ang barangay no may ara man sang Facebook subong no kadasig lang but may mga landline kamo or ano sir let's say mobile number nga ma-save sa aton sining mga utod kung may ara gid man no? Oh, actually may mga hotline kami. Yes Ang mode of communications sa hotline, sa CSE, sa Facebook namon. yes Then sa radio communications ng barangay. barangay yes Then ma-advise ko lang sa aton pumuluyo nga mag-monitor gid, magaligmat kay magpamati always sang mga publications sang Radio Lambunaw, publications sang other stations, publications sang and advisory sang Pag-asa para updated kita sa kung ano ang nagakatabo sa mga emergencies nga nag-arise. Kay usually amom lang di kung hindi kita ga monitor as part sa aton preparedness kung kisa mabulaga lang kita nga dyan dagali ang bagyo, dyan doon ang baha na. Yes. So imuon nyo sa aton sining mga tagpalamati, mga Lambunaw noon, i-follow nyo gid no nga aton sining Facebook page sa CAC, yan siyang banwa nga page no or Radyo Lambunaw Facebook page. Kag ti from time to time, syempre kung may mga just in, may mga announcement nga mga emergency dira ipa-announce nila yun sa CEC information o kung sa Radyo Lambunaw or i-follow nyo man ang Facebook page ang disaster anong inyo sining Facebook page sir sa MDRMC Lambunaw. MDRRMC Lambunaw no i-follow nyo na no agod ngiti maka-coordinate ka mo kung may kinahanglanon nyo ang bulig sa aton sining MDRRM o bulig sa local disaster sa aton sining banwa madasig ang inyo sining paghaboy sa communication kag automatically makita nila ang inyo sining mga information na gin-relay sa ila mga kabyanan. So damo access inabagin na may hotline man, may ara sang Facebook page, iya sang disaster nga Facebook page ang Radyo Lambunaw ang CEC kag diri man sa ato sa Radyo Lambunaw. So may operation kita di from 8 AM to 4 PM open man di ato sining disc jockey nga hatag sa aton sa mga lalantunon, music, entertain sa aton. But ang major man sila nga purpose is mangin pamaagi man ni, vehikulo man ini sa mga information nga dapat i-relay sa inyo sila nga mga panimalay sa inyo sila nga mga tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan diri sa Banwasang Lambunaw. No? Eksakto las 10:31 na sa aton sila nga pagpangalagad, way natatyempo. At least himos taman kag naklaro ta ini no so mga school heads no kabay pa nga ti exercise nyo na
ang inyo sining nga power to declare nga wala sang klase, hindi na ka maghulat pa sa aton sining nga municipal mayor nga ti malamong proseso iya sa banwa kung banwa ang mag-declare ti mapatawag pa na sa nga mag-gather pa na sa mga data nga ito support nga kinahanglan mirito ang pag kung may rason ang pag-declare, no? Ti kon mga limited areas malang ti school heads na yang ma-determine kag mag-exercise ang power base sa DepEd Order number 22 ti para hindi na mahulaan ang inyo sila mga estudyante, no? Hindi na ko maghulat diri sa LGU. Pero kung may typo niya, ti klaro matong explanation kina ni Sir Nonot Galan nga ang signal number 1, number 2, and number 3 may mga corresponding na siya kung di lang kutob nga level ang wala sang klase, pero kung signal number 3 tanan-tanan na wala na kinahanglan pa declaration automatic sir, no. So pero kung rainfall, please, no, sa aton sa mga DepEd school heads, exercise your power nga mag-declare in your own discretion basing sa DepEd Order number 22 agud nga hindi na mahulaan ay kiti ko mahulat pa mo sa banwa, hindi man niya banwa maka-declare kung mga limited area malang. Kung hindi gid severe ang epekto sang uran sa inyo sining nga lugar, pero sa inyo determination niya kinahanglan nga wala ka hindi na magkantong estudyante sa eskwelahan nyo, so mga school heads na, no, i-exercise ng power nyo. Amo nang aton sining gina-encourage ta gid ang aton sining mga school heads sa sining programa sa Lambunaw in Action. Wala na tiempo sa aton sining pagpangalagad, pasalamat kita sa kay Sir Nonot Galan, basi may shout out ka sir sa aton nga sa imo lastly, no, basi may tamyawon ka. Actually, thank you very much sa atong pumuluyo sa Municipality Lambunaw sa inyong coordinations, no, and support sa office sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Programs. Salamat gid sa aton sa DepEd, salamat sa aton mga 73 barangays. Then salamat gid kaninyo tanan nga sa paghimo nga for making the Municipality of Lambunaw resilient. Thank you gid kaninyo tanan. Alright, so nabatian makabinan ng aton sining local disaster risk reduction management officer sa aton sining banwa si Sir Nonot Albert Galan kag mga kabiyanan sa sunod nga Martes hopefully makahinunanon kita with I think kung sino lang unahon tanong kung sino lang available nga time, pwede man sa aton nga primary care facility kay Dr. Garbino with the Department of Health, DOH, sa ginlonsan nila sa nga immunization bala. No, so medyo para sa sangkaron ipasangkaron tani ang mga dissemination information with DOH and Dr. Garbino or ang MOA signing. Kung hindi man available ang DOH, ang aton sa nga primary care facility, pwede man kita next week sa aton sa nga Bureau of Fire Protection kay Sir Medianero sa ning MOA signing sa aton sa nga fire truck, no. Padalman tani kung paano nila utilize, paano nila maintain ini, kag ano sini ang iyang impact sa as a whole sa operation sa aton sa nga Bureau of Fire Protection diri sa Banwa sang Lambunaw. So, thank you so much kids sa aton sa nga matag palamati. Why na ta tiempo sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Radyo Lambunaw, sa Lambunaw in Action mga kabyanan, no. Antes kita magtakop, ginapasalamatan tagid ang suporta sa aton sa nga mga support staff diri sa Radyo Lambunaw, sa CEC, si Hazel Astimoso, si Marvelin Villa, aton sa nga mga staff, si John Stephen Verona, kag Eugene Vistoer, kag ang aton sa nga host diri, ang technical man aton diri makabinan si Tito George alias o kon Tito George Zinier Ligaste, kag si Julian Penetrante ang aton sining cameraman sa sining nga matinion makabiyanan sa aton sining mga tagpulamati. Ang inyong alagad, ang inyong sining nga anchorman, kita sa masunod nga Martes kadlaw ni si SB member Norlinos Bañez, nag-aakto kita bilang executive assistant sa aton sining nga pinalangga nga municipal mayor Raynor Gonzales. Madamong salamat. Thank you so much. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Lambunaw in Action, palatuntunan nga maghahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in Action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sang Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman.